Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, itong lahi ng aking bayan ay makikilala sa lahat ng bansa, pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanlin, anak ng Panginoong, saan man makita, at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang, dahil dito lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkatapos natin na magdiwang ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, ngayon naman ay naalaala natin ang kalinisan-nisang puso ni Maria. Ang puso ni Maria ay malinis at ligtas sa kasalanan. Ang kasalanan lang ang hadlang sa pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos. Masasabi natin ni si Maria ang pinakaligtas sa lahat at siya ay napupuno ng grasya kasi walang humahadlang sa pagdaloy sa kanya ng pag-ibig ng Diyos. Ang pagbasa natin ay galing sa 3 bahagi ng aklat ni Propeta Isaias. Ito'y naglalarawan ng kalagayan ng mga tao pagkatapos ng pagpapatapon sa kanila sa Babylonia. Sila ay makakabalik na sa kanilang lupain. Makikilala sila sa lahat ng mga lupain kung saan sila napatapon, na sila ay ang bayang pinagpala ng Diyos. Ang pagbabalik nila sa pagkabihag ay tanda ng pagpapala ng Diyos sa kanila. Mayroon ditong isang pag-aawit ng tuwa at pasasalamat. Punong-puno sila ng sigla kasi nababalot na siya ng damit ng kaligtasan at katarungan. Tulad sila ng isang taong ikakasal na nararamtan ng karangalan at mamahaling hiyas. Hinahambing sila sa harden na puno ng mga tanim at mga halaman at tanim na mayabong sa katarungan at sa pagpupuri sa Diyos. Ang awit na ito ng kagalakan ay maaring ituring kay Birheng Maria. Punong-puno siya ng kaligtasan, nababalot sa katarungan at kalinisan. Pinupuri niya ang Diyos dahil sa ginawa ng Diyos sa kanya. Ang awit na ito ng kagalakan ay naihahambing sa Magnificat, ang awit ng papuri ni Maria sa bahay ni Elizabeth. Natutuwa si Maria hindi dahil sa kanyang kagalingan o kabutihan, kundi dahil sa ginawa sa kanya ng Diyos. Ang lahat ay biyaya ng Diyos. All is grace. Kaya kapag pinupuri natin si Maria at hinahangaan natin ang kanyang kabutihan, sa totoo lang, ang pinupuri natin ay ang Diyos. At ang hinahangaan natin ay ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang ginawa kay Maria.
Mary is the perfect creature of God because she disposed herself totally to the work of God. She offered no resistance to the wonderful work of God in her. Tulungan mo rin ako, mahal na ina, na magkaroon ng isang puso na tulad ng sa iyo. Isang puso na handang sumunod sa Diyos. Isang puso na tinatanggap ng buo ang pag-ibig ng Diyos. Dalisayan mo ang puso ko at tanggalin ang lahat ng pagkakamakasarili. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.